Number 10, running as a form of exercise, usong-uso na naman. Pero payo ng mga eksperto, ilimit lang ito sa 2 to 3 times kada linggo. Number 9, President Roy's farewell budget allots funds for salary increases for government workers next year. Number 8, unemployment in Japan at its worst since World War II. Number 7, Latin American countries go easy on drug users to focus on cartels. Ecuador at Brazil, plano pang gawing legal ang paggamit ng droga. Number 6, families of missing persons condemn government and past administrations for inaction. Number 5, vaccine laban sa H1N1 virus available na sa bansa by October. Number 4, another round of oil price hikes is expected this weekend. From prices, tataas daw ng at least 1 peso per liter. Number 3, palace officials have one word for the Ombudsman's decision to clear the first couple in the ZTE deal, vindication. And at number 2, Tesla decides to pull out TV ads by end of August para raw matapos na ang mga kontrobersya. Kumbaga sa US election system, lumalabas na parang nasa primaries na tayo kung saan nagdedebate na ang mga magkakapartido kung sino ang mamanukin para sa 2010 elections. Hindi lang ang mga nasa oposisyon na nagkakagulo ngayon kung sino ang magiging standard bearer nila. Maging sa ruling coalition, umiinit ang pasaringan kung sino ang narapat na pampalit kay Pangulong Arroyo. Lalo pang naging maintriga ang sitwasyon dahil sa napipintong pagpasok ni Vice President Noli de Castro sa admin ticket. Narito ang report. Ito na. Huli man daw ang magaling, huli pa rin. Sinabi ni MMDA Chairman Bayani Fernando sa mga radio interview kanina na tila nalipasan na si Vice President Noli de Castro ng pagkakataon. Huli na raw para isali pa siya sa pagpipilian ng lakas kampi CND dahil nagpatumpik-tumpik ito sa kanyang desisyong sumanib sa ruling coalition. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro na inaasinta rin ang endorsement ng partido, wait and see muna raw. Depends on the party. Of course, the President's word carries great weight in the party. May mga insider din mula sa ruling coalition ang nagtatanong kung bakit ngayon pa nagkukumahog na sumali sa kanila si Kabayan kung kailan tila na babawasan ang kinang ng Vice-Presidente. Pasi na rin sa mga resulta ng recent surveys. Kanina, naglabas ang Malacanang ng statement ng Pangulo tungkol kay Kabayan. Hindi may kakailang may tiwala ang papaalis na Pangulo sa kakayahan ni De Castro na maging Pangulo. Pero may isa pang anggulong naririnig mula sa iba't ibang sulok ng palasyo. Kung si Kabayan na nga naman ang chosen one ng Pangulo, bakit hindi masagot ng diretso kung siya na nga? Lalo at siya na lang sa hanay ng mga pinagpipilian ng ruling coalition ang nasa winner's circle sa ngayon kahit pa bumababa siya sa mga survey. Basta we consider the Vice President a very valuable asset of the administration together with Secretary Chodoro and Chairman Bayani Fernando. Isito siguro ang panahon at ang proseso. Imbes na koronahan na nila si Kabayan, nagpasintabi pa nga ang Pangulo sa kanyang statement. Believe man siya kay Noli at welcome na welcome ito sa partido, tuloy-tuloy pa rin daw ang selection process, kaya lumalabas na hindi pa nga pinal kung sino magdadala ng partido sa 2010 elections. Kaya asahan na ang patuloy na patutsadahan sa pagitan ni Chodoro, Fernando at De Castro. Popularity is always a very important aspect in winnability, but that is not the be-all and the win-all to ensure a political victory. Jovi Francisco, The Evening News. Konting pahabol pa, Madonna received warm applause but was later booed in her recent concert in Bucharest, Romania. Nagsalita kasi ang Queen of Pop laban sa discrimination sa mga gypsies sa Eastern Europe. Marami sa kanila nagsisilbing performers sa mga road shows at ilang pa nga ang kinuwang performance ni Madonna sa kanyang concert sa Bucharest. Pero kahit nagustuhan ng mga tao ang performance nila, hindi sila natuwa sa komento ng popstar. Tungkol naman ito sa concert ng Black Eyed Peas sa Kuala Lumpur sa susunod na buwan. Hindi raw papayagan manood ang mga Muslim na wala pang 18 years old. Sponsored kasi ng Irish beer na Guinness ang concert at mahigpit na ipinagbabawal sa mga Muslim ang pag-inom ng mga alcoholic drinks.
Real men wear pink. Sabi nga nila, well, here's a video of Shaquille O'Neal walking on the beach wearing pink swimming trunks. Yan daw ang parusa kay Shaq nang matalo siya sa volleyball sa kanyang reality TV show. Grabe naman pagka-pink yan. Hot pink talaga. Ito inilabas ng CNN habang nagpapapicture ang mga turistang ito sa Greenland. Unti-unting gumuho ang isang parte ng iceberg na nasa harapan nila. Mukhang na-amaze pa sila sa nakita nga nila ito at nagpalakpakan na mag-collapse ang gabundok na yelo. Pero kung tutuusin, walang dapat ikatuwa sa pangyayaring yan. The report says there has been a serious loss of iceberg in Greenland over the last 8 years. At mas mabilis na rin daw matunaw ang mga yelo dahil sa global warming. Manong, itabi mo. Ako na, Papa Jack. Late na ako sa school eh. Jovi! Jovi! Eto na. Superman. Let's go! Jovi! Yan na. Good evening, I'm Martin Andanar. I'm Amelin Veloso. And I'm Jovi Francisco. This is 10, the Evening News, giving you all the stories you want. And all the stories you need to know before you hit the shack. Politics takes our #1 slot after being invited to formally join the administration coalition. Si Vice President Noli de Castro na nga kaya ang magiging standard bearer ng Lakas Kampi CMD. Abangan ang detalye mamaya. Bagong politika, sports muna tayo. Nauuso ngayon ang running, probably because it's easy. Anybody can do it at mas matipid pa. Pero, ano ba ang tamang paraan ng pagtakbo? And how can we get the most out of it? Greg Eugenio tells us at number 10. Sa dami ng mga naimbento at nausong exercise, running o jogging pa rin daw ang pinakasimple, pinakamatipid at pinaka-effective. Running is like the most fundamental exercise that people can first start to get fit. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit nauso uli ngayon ng running. Nitong taon lang na ito, sunod-sunod ang mga triathlon events. Dumadami ang mga Pinoy na gustong mabansagang boy bakal o Ironman. Pero may science din pala ang pagtakbo. Payo ng world-class triathlete na si Arlan Bakashev, 2 or 3 times a week lang dapat kung tumakbo. Dapat din daw hindi biglain ang katawan. I think start off slowly. So slowly, don't go out and run 30K in your first run. Run maybe 2K or run 1K. Dapat din bantayan ng heartbeat rate. Dapat nasa 60 to 85 BPM or beat per minute ito. 220 minus your age naman dapat ang ideal BPM pagkatapos tumakbo o ang sinasabing maximum heartbeat rate natin. Sabi ng world champion na si Adrian Mock, bagay daw sa Pinoy ang triathlon. Ang Pinoy daw kasi matyaga at madaling matuto. Higit sa lahat ay madaling maka-adjust sa anumang panahon o klase ng training. Sa Singapore kung saan nakatira si Mock, isang major sports event ang triathlon. Like for instance in Singapore, the sports event are almost a sports tourism event as well, because we do attract a lot of people, foreigners that actually fly into the country to take part. But I'm sure with years to come, as the event get better organized and people see the benefits, more people is going to get into running. Greg Eugenio, The Evening News. Magugustuhan ng mga empleyado ang number 9 story natin. Total, payday weekend naman, usapang sahod muna tayo. Kasali sa farewell budget ni Pangulong Arroyo ang aumento sa sahod ng mga government workers. May nakatabi ng 68.4 billion pesos para sa second year ng implementasyon ng pay hikes ayon na rin sa Salary Standardization Law. Mag-reflect sa pay slip ng mga empleyado ng gobyernong increase by July next year. Ang pay hike ay 4-year plan ng gobyerno para sa public sector. Lipad naman tayo sa Japan sa number 8. Kung kailan nag-exit na raw sila sa recession, tsaka